Pinakabagong balita, ang nasa unang 10 unang babaeng pinakamayamang tao na si Fan Shuexu ay darating ngayong araw sa lungsod ng Rong para sa taon-taon na business forum. Shangqing, sabi mo ay isa ka lang namang tindero ng isda. Anong mapapala mo sa panonood ng mga balitang ito? Baka pagalitan ka na naman ng biyenan mo mamaya. Paano mo nalamang wala itong kinalaman sa akin? Itong si Go Shangqing, baka naman mayroon talaga siyang pinagmulan. Hoy! Bawal magtinda rito ngayong araw. Ligpitin nyo ang gamit nyo at lumayas. Bakit hindi ka pa kumikilos? Nagbayad ako ng upa. Bakit ako susunod sa iyo? Aalis ako kung gusto mo, pero bayaran mo ang lugi ko ngayong araw. Tingin ko talaga ay walang utang na loob ka. Pulutin mo yan. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Sabi ko pulutin mo yan. Dahil babae ka, palalampasin kita ngayon. Alam mo ba kung sinong darating? Ang pinakamayamang tao sa mundo, ang kabilang sa unang 10 na si Fan Exue. Sinabi niyang pupunta siya rito para mag-inspeksyon. Fan Shuexu? Ang isang tulad mong hampas lupa, siguradong hindi siya kilala. Pero hindi siya ang tipo ng tao na pwede mong banggain. Napakalaki ng lungsod ng Rong. Pero dito niya gustong pumunta. Sa tingin mo, baka kaya siya pupunta rito ay dahil sa akin. Ha 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 ha. Huwag mong sabihing para sa iyo siya pupunta. Kung ang pinakamayamang tao ay titingnan ka man lang. Ako mismo ang magpupulot ng hipon na ito para sa iyo. Sabi mo yan. Fan Shuexu, inuutusan kitang pumunta rito sa loob ng 10 minuto sa pamilihang Yuhua. Kung hindi ay malalagot ka sa akin. Ihanda ang sasakyan, bilis. Nagmamadali ang binibini. Opo. Malapit na ang 10 minuto. Kapag dumating na yon, baka may ilang tao rito ang maihi sa salawal, sa takot. Ha 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 ha. Sa tingin ko ang maiihi sa takot ay ikaw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patay. Mukhang tama ka nga. Tara na, bilis. Mga tauhan, paalisin nyo ang taong ito. Tigil. Ang lakas ng loob nyo. Sir Fan, pakinggan nyo ang paliwanag ko. Pagbati po, binibini. Hindi binigo ni Fan Shuexu ang tiwala nyo. Maayos ang lahat sa kumpanya. Sir Fan, sino siya? Lapastangan. Binigyan kita ng kapangyarihan, hindi para magmayabang. Kung ibang tao ang nandito ngayon, aapiwin mo lang ba ang mga mamamayan? Opo, alam ko na ang mali ko. Ilabas siya. Sir Fan, pakinggan nyo ako ang tungkol dito. Hindi ito ang makinig po kayo sa akin. Ito. Hello, Sir Lou. Parang nahanap ko na ang inyong fiancé. Nasaan? Nasa lungsod ng Rong. Siya nga ang sumusuporta kay Binibini Fan Shuexu. Ihanda ang pribadong eroplano. Dalhin ako sa lungsod ng Rong. Pero may board of directors pa kayo bukas. Hindi mahalaga. Gusto ko siyang tanungin ng personal kung bakit siya tumakas sa kasal. May kilos na si Sir Lou. Parang lilipad siya sa lungsod ng Rong. Pupunta sa lungsod ng Rong. Pero ang pinuno ng bansang M ay narito para magpagamot. Paghintayin mo siya, susunduin ko ang aking ikakasal na babae. Hari, may kilos na ang dalawang iyon. Papunta sila sa lungsod ng Rong. Magaling, ihanda ang eroplano. Susunduin natin si Ginang. Opo. Kumusta na ang iniutos ko sa iyo? Binibini. Ang asawa ninyong si Fu Shuyang ay kasali rin sa bidding sa Southwater Bay. Naitalaga ko na ang proyektong ito. Para sa kanya, basta walang maging problema, makukuha niya ang $100 billion project na ito. Hindi magiging problema ang paglist ng kumpanya. Sa mga taon ng inyong pagsuporta, naging maayos ang pag-unlad ng Fu City. At tila ba, nagiging una na itong negosyo sa lungsod ng Rong. Binibine, ang asawa ninyong si Fu Shuyang ay unti-unti na ring nagiging tanyag na elite sa negosyo sa buong mundo. Ang inyong pagkakakilanlan ay oras na rin para ihayag. Iniligtas niya ang buhay ko noon. Gising ka na.
Ayoko siyang ma-pressure, kaya binigyan ko siya ng yaman. Ngayon nga ay, dapat na tayong bumalik sa dati. Binibini, may isa pa po akong tanong. Bakit po kayo nagtitinda ng lamang dagat? Nagbebenta ako araw-araw ng mga imported na seafood galing ibang bansa. Hindi maganda ang pakiramdam ng nanay niya, kaya tinutulungan ko siyang magpagaling. Nanay, Alam mo pa palang nanay mo ako, anong oras na ba? Nagliliwaliw ka pa sa labas. Gutom na ako rito. pauwi na po ako agad. Magdala ka ng marami, may mahalagang bisita tayo ngayong araw. Sige po, Binibini, hindi talaga ako gusto ng nanay niya. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, kapag nalaman niya ang totoo kong pagkatao, kung magbabago pa siya. Hayaan na nga. Ihatid mo na lang muna ako sa bahay. Kapag may oras ka sa susunod, pumunta ka lang lagi rito sa bahay ni tita. Nanay, nandito na po ako. Nandyan ka na pala. Halika rito at tingnan mo itong papeles ng diborsyo. Nanay, may pagkakamali po ba rito? Huwag mo na akong tawaging nanay. Ikaw, tingnan mo nga iyang itsura mo. Amoy malansa ka na ng isda. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa pagiging Jinang Fu? Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Tama, hindi mo deserve si Shuyang. Bukas ng gabi, pipirma si Shuyang kasama ang Forbes unang 10 na milyonaryo, si Fan Shuexu, ng kontratang milyon-milyong dolyar. Malapit na ring mag-IPO ang kumpanya. Sa loob lang ng 3 taon, ganito na ang narating ni Shuyang. Samantalang ikaw, nagtitinda lang ng isda sa palengke. Ikaw at siya, ay parang langit at lupa? Langit at lupa. Kahit si Fan Shuexu pa ang nasa harap ko, hindi niya magagawang sabihin ang mga iyan. Hahaha. Mukhang nawala ka na sa sarili mo. Hampas lupa sa buhay na ito. Wala ka ng pagkakataong bumangon. Karapat-dapat ka ba na ikumpara ang sarili mo sa mga makapangyarihang tao na ito? Hindi ka talaga bagay kay Kuya Fu. Ang lakas ng loob mong magyabang. Sino ka ba sa akala mo? Para mag-utos-utos dito sa bahay ko. Ayusin mo ang pananalita mo. Espesyal na panauhin ng pamilya Fu, si Ruo Xuan. Kapag nagalit siya, kaya mo bang panagutan iyon? Ruo Xuan. Shuyang, alam mo ba ang tungkol dito? Alam ko. 2 milyong dolyar. Sapat na iyan para sa buong buhay mong pagtitinda. Huwag mo na akong guluhin. Mas lalo lang kitang kamumuhian. Isang tanong lang. Ang 3 taon nating kasal, baliwala lang ba talaga sa'yo? Kulang pa ba? Heto ang isa pang milyong dolyar. Bakit mo bibigyan? 3 taon na, ni hindi man lang nagkaanak, wala siyang silbi sa atin, sobra na ang 2 milyong dolyar. Ganyan lang pala ako sa inyo. Napakababa ng tingin niyo sa akin. Nanay, sa nakalipas na 3 taon, inalagaan ko kayo ni Shuyang. Ako, Hemp, kung kukuha kami ng yaya, tiyak na mas magaling pa sa'yo. Isang mabahong tindero ng isda, naging asawa ng CEO ng kumpanya, pagtatawanan lang tayo ng lahat. Kung talagang mahal mo ang aming si Shuyang, huwag ka nang magpumilit dito. Tao, ilabas niyo ang mga gamit niya. talaga bang iniisip mo na dahil lang sa galing ng anak mo, nagpublic ang kumpanya sa loob ng 3 taon? Ang kapal naman ng mukha mo, sasabihin mo bang ang tagumpay ng anak ko ay dahil sa'yo? Siyempre naman. Kuya Fu, sa tingin ko, masyadong nasaktan si Binibining Gu. Hayaan mo muna siyang kumalma. Hindi ba't sabi mo, sasama ka sa akin mamayang gabi para bumili ng limited edition na Hermes? Mahuhuli na tayo. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay? Oo, bakit? May problema ba? Sige, pipirma ako. Sana lang kayong buong pamilya ay hindi magsisi. Sa tingin mo ba, mapagsisisi mo si Shuyang? Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung anong klaseng basura ang isang katulad mo. Nagsaselos ka lang sa akin at sasabihin ko sa iyo, pamangkin ako ng pinakamayaman sa Rongcheng. Bukas, ang pakikipagtulungan kay Sir Fan ay dahil sa aking tito na tumulong kay Shuyang. Ate, mahalaga ang pantay na antas. Tama ka. Mahalaga nga ang pantay na antas. Hindi karapat-dapat ang pamilya Fu. Kung hindi dahil sa akin. Sa tingin mo ba si Fan Shuexu ay pupunta sa lungsod ng Rong? Pinghan. Ibig mong sabihin, sumusunod sa iyo si Fan Shuexu? Oo. Isa si Fan Shuexu sa mga assistant ko. Tama na. Sa tingin ko, nasisiraan ka na ng bait. Pirmahan mo na ito at lumayas ka na. Layas, layas, layas.
Utang mo ito sa akin. Sinaktan mo ako. Pirma. Kunin ang card. Layas. Hindi ko kailangan ng barya na ito. Ang sampal na ito, ang tatapos sa ating utang na loob. Walang utang na loob. Ibalik mo sa akin ang singsing na binigay ko. Hindi ba ito? Ang Winston Blue Diamond Ring na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Sus, baka peke lang iyan at kung saan binili. Mukhang gawa lang sa bubog. Hemp. Tama naman. 10-10 milyong dolyar. Paano siya magkakaroon yan? Congratulations, Kuya Fu. Sa wakas ay nalinis mo na. Ang dumi sa iyong katawan. Oo nga, Ruoksuan, para makasal ka na ng mas maaga. Kuya Fu, sabi ni Tito, bukod kay Fan Shuekshu bukas, may isa pang malakas na tao na lilitaw. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Mas makapangyarihan pa kaysa kay Fan Shuekshu. Siyempre, bukas, ipapakilala kita sa kanya. Sa tulong ni Tito. Kung ganoon, salamat mahal. Binibini, matapos ilabas ang balita, sinabi ng pinakamayaman sa Rongcheng na ibibigay ang 50% ng ari-arian. Gusto kanyang makita bago magsimula ang bidding. Ang pinakamayaman sa Rongcheng. Oo, sa mga taong ito, ang mga ari-arian mo sa lungsod ng Rong, siya ang nag-aasikaso sa lahat. Pati ang negosyo ni Fu Shuyang ay tinutulungan din niya. Sa madaling salita, parang pamilya na siya. Wala ako sa mood ngayon. Magkita na lang tayo sa bidding bukas. Pero, divorce na kayo ni Fu Shuyang. Sigurado ka bang pupunta ka pa sa bidding? Dahil doon, mas inaasahan ko ang pagkikita bukas ng gabi. Gu Xiangqing. Sa wakas, nahanap din kita. Sino siya? Siya. Bakit ka ba kinakabahan? Siya ang nasa ranggo ng Forbes na matagal nang nananatiling una, ang pinakamayamang tao sa mundo, si Lu Jinheng, ang iyong fiancé. Ikaw pala yan. Ako nga. Bakit 3 taon kang tumakas sa kasal, kaya nanatili akong single? Naisip mo na ba kung paano babawi sa akin? Ang malas na babaeng ito, bakit siya nandito? Napakalandi mo talaga. Mukhang gustong-gusto mo na makipagdiborsyo sa anak na lalaki ko. Kapipirma lang kahapon at ngayon lumalandi ka na sa lalaki sa labas. Diborsyo? Oo. Kaya hindi ako karapat-dapat kay Ginoong Lu. Umalis ka na po. Matapos ang lahat, itinatago mo pa rin ang iyong pagkatao? Sasabihin ko sa'yo, ang binibini na iyan sa tabi mo ay isang segunda mano. Hindi lang basta segunda mano, kundi isa ring walang-wala na inabando ng babae. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang pagsalitaan siya ng ganyan? At sino ka naman sa akala mo? Mukhang malalim ang iyong pagtatago, pati ang mga taong ito ay naglalakas loob na apihin ka. Mga tauhan. CEO, hindi niyo po ako pinagdala ng tao ngayon. Pasensya na. Ihiram muna ako ng mga tauhan mo. Itapon niyo ang 2 pampasira ng araw na ito. Sa labas ngayon din, ayaw kong madumihan ang aking mga mata. Bitawan niyo ako. Gu Xiangqing, ikaw na walang hiyang babae. Ipapahuli kita sa anak na lalaki ko. Sinasabi ko sa iyo. Ang 2 ito ay talagang nakakainis. Sundan sila para makaganti. Dahan-dahan lang. Sige. Ang mga dumalo rito sa piging na ito ay may matataas na katayuan. Kahit na sa lungsod ng Rong ay may sariling pwesto ako. Ngunit sa lungsod ng Hai, Hilagang Lungsod at lungsod ng Guang, ang pinakamayamang tao ng 3 lungsod ay hindi pahuhuli sa akin. Ipapakilala kita sa kanila. Ang taong ito ay ang pinakamayamang tao ng lungsod ng Hai, si Sir Zhang. Ito ang pinakamayamang tao ng Hilagang Lungsod, si Sir Shu, at ang matandang ginoong ito ay ang pinakamayamang tao
ng lungsod ng Guang, si Sir Hu. Sir Hu? May papalit sa luma. Si Sir Fu ang bagong henyo. Narinig ko na. Sa pagkakataong ito, nakuha mo ang 100 bilyong order. Hindi naman. Ito ay para lang sa pagsisilbi. Sa nakakataas, umaasa ako na siya ay makuha ngayong araw ang pabor ng nakakataas na iyon sa hinaharap. Magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Sir Fu, tingnan niyo po doon. Tila dumating na ang ginang. Paumanhin sa inyong lahat. Ako ay aalis muna sandali. Paano ka nakapasok dito? Siyempre, pumasok ako ng marangal. Gu Xiangqing, sinabi ko na sa iyo, di ba? Kahit gaano mo pa ako kulitin, hindi tayo kailanman magkakaroon ng magandang resulta, lalo mo lang akong pinandidiri. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kaya pala ito ang dating asawa mo. Sino ka naman, Xiangqing? Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Mukhang ang panlasa mo sa lalaki ay hindi naman pala maganda. Hello? Ay naku, Shuyang. Kailangan mong pagbayarin ang babaeng iyon para sa amin. Ang Gu Xiangqing na iyon, nagpabugbog sa amin ni Ruo Xuan. Ayos lang ba kayo ngayon? Aray, masakit ang buong katawan ko. Kailangan mo kaming ipagtanggol. At saka, may kasama siyang lalaki sa labas na tumulong sa kanya. Gu Xiangqing, nagpabugbog ka sa nanay ko at kay Ruo Xuan, di ba? At ano naman ngayon? Sila ang unang naging bastos. Pumunta ka na ngayon sa nanay ko at kay Ruo Xuan para lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ikaw ngayon at ang lalaki sa labas na ito ay walang makakatakas. Ang baho ng bunganga mo, ano bang kinain mo ngayong gabi? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Bakit? May problema ba? Shuyang, anong nangyayari rito? Tito Wen, nagpabugbog sila kay Ruo Xuan at nainsulto pa ako. Maganda ang araw na ito. Huwag na nating silang pansinin. Ikaw, at ikaw rin, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tapos lumayas na kayo. Hindi ka karapat-dapat. Alam mo ba kung sino siya? Ang pinakamayaman sa Rongcheng, si Sir Wen. Ang pinakamayaman sa Rongcheng? Hindi siya sapat. Paano kung kasama ako? Siya ay ang pinakamayaman sa Beijing, si Sir Xu. Hindi pa rin sapat. Paano kung kaming dalawa pa? Sila ay kagalang-galang na mga pinakamayaman sa Hayat Guang, si Sir Zhang, si Sir Hugh. Mukhang ang aso mo ay hindi sapat ang bait, nangangagat na sa sariling amo. Ikaw, huwag kayong magmayabang dito. Ang dalawang ito talagang naghahanap ng gulo. Oo nga, ang mga taong ito, kahit sino sa kanila, walang nangangahas bumangga. Ngayon ang 4 na tao ay pumanig na kay Fu Shuyang. Sino pa ang gustong makisali? Gu Xiangqing, ayaw ko nang makipag-usap dahil matigas ang ulo mo. Huwag mo akong sisihin. Mga tauhan, baliin ang kanilang mga buto. Sandali lang. Makipaglaro ka muna sa kanila? Mukhang kawili-wili. Masyado kayong mayabang? Sige. Mga tauhan, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Sandali, sa ganyang galing at ganyang tindig, siguradong hindi kayo, basta walang pangalan lang. Ganito, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtrabaho para sa akin. Ang nangyari ngayong araw, ako na ang bahala. Sir Wen, anong tindig ba? Anong lakas? Siya ay isa lang mabahong tindero ng isda. Anong pinagmamalaki niya? At itong kasama niya. Siguro ay dati, gamit ang pera ko ay binuhay na. Isang gigolo lang. Isang tindero ng isda. Nagustuhan ng isang milyonaryo. Biglang yaman na siya. Sa tingin niyo ba ay papayag sila? Siguradong papayag sila. May nagkakagusto sa iyo. Talagang malas ko naman. Kayong dalawa ay talagang mapagmataas. Tama na. Ang larong ito ngayon ay hindi na masaya. Ngayon ako naman ang magsasalita. Paalisin niyo na agad si Fu Shuyang dito. At humingi kayo ng tapat na tawad. Huwag na ang pagluhod. Hindi ko gusto ang ganyang makalumang gawain. Kung hindi, lungsod ng Rong, lungsod ng Hai, lungsod ng Guang, ang pinakamayamang tao ng hilagang lungsod,
ay mapapalitan na lahat. Bilisan mo. Hoy, Sir Fan, may masamang balita. Nagtipon si Fu Shuyang ng mga tao. Parang ginigipit nila si Sir Gu. ano? Gusto na ba nilang mamatay? Bilisan mo. Anong nangyayari? Pasensya na Sir Fan. Parang pumutok ang gulong. Boss, hindi mo ba nakikitang busy si Sir Wen? Sabihin mong tumawag na lang ulit mamaya. Opo. Sige lang. Binabaan mo talaga ako ng tawag ha. Ha 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 ha. Pinagtatawanan ka nila. Pinagtatawanan ka rin nila. Wala pa ba ang mga tao natin? CEO, sa loob ng lungsod ng Rong, ang 72 sangay ay papunta na rito. Ayoko na talagang makinig sa mga kalokohan nyo. Tito Wen, kumilos na kayo? Baka mamaya ay mabastos pa natin. Si Sir Fan, ang tanyag na taong iyon. Kaninong mga tao ba talaga kayo? Binibining Gu. Halina kayo. Ang lakas ng loob nila. Pati ko po ang iyan inupuan. Bakit sila ganyan? Sobrang walang modo. Ngayon kami ni Binibining Gu ay uupo rito. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang humipo sa amin. Naghahanap lang ng iilang tambay sa kalsada, mga hamog at hampas lupa. Akala mo naman kung sinong malaking tao. Kayong dalawa, ang lakas ng loob nyo, kay Sir Fan, at sa misteryosong tao, ang upuang iyan. Tapos, inupuan nyo pa. Iyang Fan Shuekshu na sinasabi mo, kahit sa harap ko, hindi maglalakas loob na pantayan ako. Itong upuan nyo, maling-mali ang pagkakaayos. Gu Xiangqing, kung magwawala ka, lumabas ka at doon magwala. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano rito. Kapag nagalit ang malaking tao, madadamay kaming lahat. Oo nga, tama. Hayaan nyo na. Hayaan silang maupo riyan. Sa tingin ko, si Sir Fan ay paparating na. Kapag nagalit si Sir Fan at ang malaking tao, ang naghihintay sa kanila ay iisang daan lang. Yon ay ang daan sa impyerno. Ang sinasabi nilang malaking tao ay ikaw, di ba? Siguro nga. Gu Xiangqing, huwag kang sumobra. Baka hindi alam ng iba. Pero, alam ko ang sikreto mo. Curious ako. Ano bang alam mo sa akin? Isa ka lang ulilang walang magulang. Nagtitinda ka lang ng isda. Talagang gumastos ka pa para lang sirain ako. Kumuha ka pa ng maraming aktor. Eh ikaw, gusto mo bang sabihin ko sa lahat kung sino ka talaga bago mo ako makilala? Talagang wala kang wala. Itikom mo ang bibig mo. Takot kang malaman nila. Mas lalo ko tuloy sasabihin. Ginamit ko ang pera ko para sa iyo. Ilang gabi, kitang sinamahan sa trabaho. Magpahinga ka muna. Sige. Ayos lang. May kailangan pa akong tapusin. Mauna ka nang magpahinga. Hindi. Dito na lang ako para samahan ka. Huwag na. Wala ka namang maitutulong. Sige na. At ikaw, sabi mo, ngayong sikat ka na, hindi na kita kapantay. Tapos nakipagrelasyon ka agad sa pamangkin ni Wen Honghui. Ano? Sa babaeng iyon ng pamilya Wen, nakipagrelasyon siya. Talagang nagtaksil siya. Nakakahiya ang ginawa niya. Sobrang nakakahiya. Huwag kayong maniwala. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Walang lihim na hindi nabubunyag. Sir Wen, hindi ba? Matagal na kitang hindi mahal. Ang galing. Wala kang hiya. Talagang wala siyang hiya. Ngayon, paano mo siya gustong parusahan? Siyempre kukunin ko ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang order na gusto mong makuha. Hinding-hindi ko ibibigay sa'yo. Ano ba ang narinig ko? Sabi niya, ayaw niyang bigyan ng order si Sir Fu. Gusto niya talagang sirain ang pagkakataon ko? Sir Wen, huli na ang lahat? Kung sakaling talaga silang mabangga si Sir Fan at ang taong iyon, dapat lang silang mamatay? Natatakot ako. Sige. Lumayas na kayo sa bulwagan ng pagtitipon ngayon din para mabuhay. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 10 segundo, mamamatay kayo.
Nandito ba ang pamilya Wen ng Rongcheng? Nandito. Pamilya Shu ng Beicheng. Pamilya Zhang ng Haicheng. Pamilya Hu ng Guangcheng. Linisin ang buong lugar. Mamatay na kayong dalawa. Ang mga walang kinalaman dito. Umalis na kayo. Mukhang ang mga tauhan mo ay talagang malulupit. Walang halaga ang buhay sa kanila. Subukan nyo lang. Mukhang wala na akong pagkakataong magpakitang gilas. Sir Fan, nandito na po kayo. Maligayang pagdating Sir Fan. Maligayang pagdating Sir Fan sa lungsod ng Rong. Gu Xiangxing, ikaw at ang lalaki sa labas na kasama mo ay wala nang kawala sa araw na ito. Oh, talaga ba? Kung ganoon, ay abangan natin. Tapang ng mangmang talaga. Hindi ka na makapaghintay. Sinasabi ko sa iyo, wala ka ng takas ngayong araw. Fu Shuyang, balak ko sanang ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan at kung ano ang yaman. Pero ngayon nakikita ko ang isang piraso ng iyong pagiging mayabang. Bigla itong naging walang kwenta. Ikaw! Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa anumang gagawin ko. Fan Shuexue. Ano ang ginawa nyo kanina? Oh, patawad, Sir Fan. May ilang nakakaabalang lamok na pumasok. Lamok? Nagpapanggap lang sila. Paalisin na lang natin. Opo! Lilinisin na namin ito. Opo, huwag mag-alala Sir Fan. Bago dumating ang misteryosong panauhin, aayusin namin ito ng mabuti. Ang tinutukoy ninyong lamok? Oh, Sir Fan, nakaupo sila doon sa entablado. Fan Shuexu. Ikaw talaga? Baliw ka na talaga. Patay na, lagot na. Sir Fan, ang dalawang ito, yumayabang sila rito at hindi kayo iginagalang. Isa lang siyang inabando ng babae na may galit sa akin kaya sinisiraan niya ako at nanggugulo rito. Ulitin mo ang sinabi mo. Sir Fan, parusahan niyo na siya. Hindi ako maaawa sa kanya. Pati na rin ang kabit niya. Sige. Sige. Talagang bulag na ang mga mata mo. Sir Fan, kayo. Sir Fan, ano po ang ginagawa nyo? Umalis ka sa harap ko. Yari na! Galit na talaga si Sir Fan. Ngayon, si Gu Xiangxing at ang lalaki sa labas ay tiyak na muntik nang mamatay. Kasalanan itong dalawang ito. Ginawang magulo ang handaan. Pati tayo ay nadadamay na. Binibini, hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko, kaya kayo ay napahiya. Binibini, patawarin niyo po kami. Hindi ito maaari. Bini-bini. Misteryosong boss. Ito, Bakit hindi ko siya nakilala? Parusahan niyo po kami, Binibini. Handa kaming tanggapin ang parusa. Parusahan niyo po kami, Binibini. Handa kaming tanggapin ng parusa. Parusahan niyo po kami, Binibini. Handa kaming tanggapin ang parusa. Tamang-tama ang gating mo. Kung hindi, ay hindi ko makikita ito. Ang mga tauhang pinaghirapan kong sanayin na naging ganito kayabang at naglakas loob na patayin ako. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay bibigyan namin ng paliwanag. Maupo po kayo rito, Binibini. Ito ang paborito ng Binibini na balahibo ng puting fox. Malambot at komportable. Matagal na naming inihanda para sa inyo. Salamat sa iyong malasakit. Ngayon, sa tingin niyo ba, ay may karapatan na akong maupo rito? Ang pananakit ay dapat sa mukha. Gusto ko iyan. Ang lahat ng nagkasala sa Binibini ngayon ay isa-isa nating pagbabayarin. Kayong lahat, bilis at magbigay-pugay na kayo. Hindi maaari. Hindi maaari. Siya ay isa lamang. Tindero ng isda na iniwan ko. Paanong nangyari ito? Manahimik ka. Tito, siya. Sino ang tito mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Tito, ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo nagkamali ng ganito kalaki. Mali? Pero, bakit hindi niya? Bakit hindi niya sinabi sa akin agad? Akala ko ay isa kang leader sa hinaharap kaya binala kitang tulungan ngayong araw para sa iyong paglipad ng dragon. Pero tingnan mo ngayon. Ngayon ay sinayang mo lang ang lahat ng aking pinaghirapan. Walang kwenta ka. Tito? Hindi ko po alam. Tito, hindi ko talaga alam na siya ay. Umalis ka. Sir Fan, parang awa nyo na. Tulungan nyo kaming makiusap sa pagkakamaling nagawa namin ngayong araw. Handa kaming managot sa lahat, ngunit
Ang pangunahing may sala ay ang batang ito. Ititigil na namin agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Fu. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Yung Wen na yon, Mga tauhan, ilabas nyo ang taong ito. yung Wen na yon, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Yung Wen na yon, ikaw, umalis kayo. Sandali. Naaalala niyo ba ang sinabi ko kanina? Ngayong araw, dapat nang palitan ang 4 na pinakamayayaman. Sir Fan, nakikiusap po ako, alang-alang sa aming 4 na nagtrabaho ng tapat ng maraming taon. Tulungan niyo po kaming makiusap, patawarin niyo na po kami. Maraming taon na ang lumipas. Kahit walang parangal, ay may paghihirap. Hindi ako katulad ng ibang tao na walang utang na loob. Ganito na lang, sabihin niyo sa akin kung paano dapat parusahan ng taong ito. Binastos kayo ng batang ito. Dudurugin kita kahit anong mangyari. Ipatapon siya sa malayong bansa at huwag na siyang pabalikin dito kailanman. Matututo sa mabuti, mahahawa sa masama. Dapat pati ang kanyang pamilya at kamag-anak ay sabay-sabay na ligpitin. Para hindi makaganti ang kanyang mga anak, dapat siyang mawalan ng kakayahang magkaanak. Bawal siyang magnegosyo at maging alipin habang buhay. Ikaw, hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Fu Shuyang, ito ba ang iyong naging desisyon? Shang-Ching? Manahimik ka. Hindi mo pwedeng tawagin ang pangalan ng binibini. Shang-Ching, nagmamakaawa ako sa iyo, alang-alang sa 3 taon nating pagsasama. Pakawalan mo na ako. Dahil sa totoo lang, ikaw naman ang unang nanloko sa akin. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko? Ako. Hindi ka maniniwala. Oh, kaya pala, kayo pala ang sumusuporta sa kanya. Kaya pala, si Sir Fan ay laging nagpapaalala sa akin na alagaan ang ganitong hindi kilalang maliit na kumpanya. Paano naman ang mga taon ng pagsisikap ko? Ang pagsisikap mo ay naglagay sa kumpanya sa panganib ng ilang beses. Hinayaan ang binibini ng paulit-ulit na ayusin ang mga kalat mo. Sa puntong ito, wala nang saysayang anumang sasabihin. Fu Shuyang, gusto mong maawa ako sa nakaraan at pakawalan ka, pero isang araw ang nakalipas. Ano ang sinabi mo sa akin? Sasabihin ko sa iyo ngayon, hindi mo talaga ako deserve. Tinulungan kita ng maraming taon, pero hindi ka pa rin naabot sa isang ikasampu ko. Shang-Ching, dapat ay may nararamdaman ka pa sa akin, di ba? Magsimula tayong muli, pwede ba? Ano? Ang isang palaka ay nangangarap pa rin makakuha ng swan? Ang namamagitan sa amin ni Shang-Ching sa isang gigolo na tulad mo, ano ang pakialam mo? Ako ay? Fu Shuyang, ang nararamdaman ko ay hindi pag-ibig, kundi pasasalamat. Pasasalamat? Nagpapasalamat ako na. Iniligtas mo ako sa pool noon. May urgent na balita ang CEO. Kailangan nyo itong asikasuhin agad ngayon. Hello. Pakihatid siya sa ospital? Pupunta na ako riyan. Sa huli pala, ibinigay ko ang asawa ko sa iba. Ang sampal na ito, ang tumapos sa ating ugnayan. Pinapalaya na kita. Bahala ka na sa buhay mo. May gusto pa ba kayong sabihin? Sir Fan, ngayong araw, isa lang itong pagkakamali. Pagkakamali? Talagang pagkakamali lang ito. Kahit na isa itong pagkakamali, nagkasala pa rin kami sa inyo. Basta't mapatawad nyo kami. Mula ngayon ay susunod kami sa lahat ng utos nyo. Susunod sa inyong utos. Hemp. Ano sa tingin mo? Ako? Oo. Hindi ba't ginalit ka nila? Hi. Dahil isa lang itong pagkakamali, hindi ko na ito palalalimin pa, kaya gawin na lang ang sinabi nila kanina, yung dudurugin kita, itapon ang dapat itapon. At ubusin silang lahat. Anong sabi mo? Sino ka sa akala mo? Binibini, huwag kang maniniwala sa paninira ng tagalabas. Ang hilig nyo sa double standards, pareho lang naman ang ginawa nyo. Pero kapag sa inyo na ginawa, paninira na agad, espesyal na katulong. Narito po. Yung mga sumagot sa akin kanina, natandaan mo ba sila? Opo. Sampalin sila. Masusunod po.
Sir Fan, Binibini, hahayaan niyo lang ba sila na magwala rito sa sarili ninyong teritoryo? Wala akong magagawa sa kanya. Kung ang Binibini ay hindi makialam, lalong hindi rin ako makikialam. Sige, maghahanda na kami para lumaban. Binibini, kapag nangyari iyon, huwag na po kayong makialam. Binibini, pagdating ng oras, huwag na kayong makialam. Ang lalakas ng loob nyo, napagbantaan ng Binibini. Hindi po namin magagawa. Sabi nila sa akin, wag na raw akong makialam. Kaya bahala na kayo. Talagang naghahanap sila ng sariling kamatayan. Huwag mong isiping, dahil paborito ka ng Binibini, ay magagawa mo na ang lahat. Maliwanag ba? Isa ka na lang, basurang itinapon ngayon. Isang laruan lang at nagagawa mo pang yumayabang dito? Nang wala na ang suporta ng boss sa paningin namin, wala kang kwenta. Sabi nila, paborito mo raw ako at isa lang akong laruan mo. Hindi ko kayang tustusan ang isang mamahaling laruang tulad mo. Bakit hindi natin subukan? Binibini, kapag napatay ko na siya, hahanapan kita ng 100 na lalaking mas higit pa sa kanya para sa iyong kasiyahan. Ay naku, anong gagawin ko? Binibininggo, natatakot na ako ngayon. Kailangan ko ang iyong proteksyon. Huwag kang magbiro. Totoo ito, hindi ako nagbibiro. Para sa pagkikita nating ito, ay naghanda ako ng isang napakahalagang regalo. Baka gusto nyo munang tingnan ito bago kayo magdesisyon? Natulungan ako? Hindi ka makakatakas ngayong araw kahit gaano pa kahalaga ang regalo mo. Kaming lahat ay may inihandang regalo para sa Binibini na mas mahalaga pa ng 10 beses. Talaga ba? Seryoso talaga ako. Tingnan natin kung ano ang ilalabas mo. Dito para mambola. Matanda na ako at mahilig sa mga antigo. Boss, kung kailangan mo, sige, tatanggapin ko. Sama. Dahil lahat tayo ay mga tanyag na tao, hindi ko na ito itatago. Pinuno ng 70, 2 sangay. Lumabas kayo. Tabi. Kagalang-galang na pinuno. Ang mga ipinahanda ko, handa na ba ang lahat? Does K. Nagpapanggap lang siya. 72 sangay. Akala niya, siya ang pinakamayamang tao. Oo nga, baka makarating ito sa kanya. Kagalang-galang na pinuno. Handa na ang lahat. Ipakita na ang mga iyan ng isa-isa. Opo. Samyo ng taglagas para sa bagong kasal. Ganda ng bulaklak na may malasakit. Sa utos ng kagalang-galang na pinuno, espesyal na handog. Nagkakahalaga ng 470 milyong yuan. Pusong rosas. Isang brilyante. Nawa ay si Binibining Gu at ang pinuno ay laging nagkakaisa. Ano ito? Hindi pa pumapayag ang Binibini na pakasalan ka. Ay, pag-usapan natin iyan mamaya. Ngayon, kayo naman, hindi ba't sabi nyo, 10 beses na mas mahal ang regalo nyo? Ako na, ibibigay ko sa Binibini, sa lawa ng luho, sa Rongcheng, hardin ng Hebei, Ecovilla, 10 gusali na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung ganoon, sige, tatanggapin ko. Hindi ba 10 beses? Bakit ang pinakamayaman sa Rongcheng ay hindi alam ang simpleng numero? Ikaw. Hayaan mo na, ilabas ang pangalawa. Sigla ng umaga, pag-uwi ng mahal sa utos ng kagalang-galang na pinuno. Espesyal na regalo ang 1,500,000 at 50 milyon, isang Rolls-Royce Silver Ghost. Naway si Binibining Gu at ang kagalang-galang na pinuno ay maging bagay na bagay. Seryoso ba ito? Barya lang. Sino ang susunod sa inyo? Dapat ay mas mahalaga kaysa sa regalo ko. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ang mga regalo niya ay lalong nagmamahal. Tingin ko ay hindi siya ordinaryo. Ako na. Ako na. Xiangqing, mukhang ang mga tauhan mo ay hindi tapat sa pagbibigay. Dahil habang tumatagal, ay kailangan ang mas malaking kapalit. Sa puntong ito, huwag gumawa ng katatawanan. Nanonood ang lahat. Matandang Hu,
Mauna ka na. Nais kong iregalo sa binibini ang lungsod ng Guang, gusali ng Taiko Hui, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ganyan dapat ang regalo. Tandaan mong mabuti ang bawat sasabihin nila. Opo. Halina kayo, sabay-sabay na ang iba. Sandali lang. Ituloy lang ang proseso. Huwag nang basahin ng mga bati. Nahihiya siya. Sundin ang sinabi ng ginang. Opo. Mag-alay sa kagalang-galang na pinuno at ginang. Ano? Marami pa pala. Ang unang dalawang regalo ay nakakamanghana. Hindi ko maisip kung ano ang susunod. Ipakita natin sa lahat. Ipakita natin sa lahat. Narito ang titulo ng pinakamahal na mansyon sa mundo. May mga gawa ng mga sikat na pintor at pati na rin ang mga shares sa mga malalaking kumpanya. Sabihin nyo sa akin, ano ang ibibigay nyo kay Binibining Gu? Binibini, parang hindi naman yata tama ito. Oh. Sige nga, pakinggan natin. Nakipagsabuatan ka sa iba para bitagin kami, para lang makuha ang aming mga ari-arian? Oo nga. Ang isang walang pangalan na gaya niya, saan kukuha ng ganitong mamahaling regalo? Makitid ang isip nyo. Mababaw ang tingin. Ang lakas ng loob niyong paghinalaan ng binibini. Balak ko sana kayong ipakiusap. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Sir Fan, iginagalang ka namin dahil sa maraming taon ng pagtulong mo sa amin. Ang aming mga pamilya ay may mahabang kasaysayan. Hindi kami nagsimula sa wala kasama mo. Sa isang salita mo lang, sisirain mo ang aming kinabukasan at kukunin pa ang aming pinaghirapang mga ipon. Hindi ba't masyado naman itong malupit? Hay, gagawin ang lahat. Kayong mga hangal, alam niyo ba kung sino ang nasa harap niyo? Wala nang saysay ang salita. Ano ang gusto niyong gawin? Ano ang balak ninyong gawin? Ngayong araw, pakiusap. Binibini na puksain ng mga duwag. Handa kaming ibigay ang mga regalong ipinangako ng buong puso. Sang-ayon ako. Sang-ayon kami. Kapag gumuho ang pugad, walang itlog na mananatiling buo, kami ay handang sa apat na pinakamayamang tao ay susunod sa inyo. Handa kaming sa apat na pinakamayamang tao ay susunod sa inyo. Gusto mo ba akong patayin? Tama? Hindi ko babaguhin ang aking pangalan o ang aking apelido. Ako nga ito, si Xu Zhenhui. Sana ay ganyan pa rin ang tapang mo mamaya. Ibaba ang utos, hayaan ang pamilya Xu ng Beicheng na mabangkarote sa loob ng 10 minuto. Masusunod. Wala ka namang tutol sa paraan ng paghawak ko rito. Ang maawain ay hindi dapat mamuno. Ang mabait ay hindi yayaman. Tinulungan mo akong bawasan ang aking gagawin. 100 taon na ang pamilya Xu sa hilagang lungsod. Sa isang salita mo lang ay mawawasak na kami agad. Nananaginip ka. Halo? Ano? Ano kamo? Bigla ang binawi ng mga bangko ang pautang, lahat ng kasosyo ay huminto na. Bumagsak na ang daloy ng pera. Ang pamilya natin ay malulugi na. Oh, Sir Xu, anong nangyari? Iba na ang pinakamayaman sa Beicheng. Malulugi na ang pamilya ko. Ito ay hindi maaari. Anong hindi maaari rito? Kung kikilos si Xiao Jichen, kaya ko ring pabagsakin ang pamilya Xu. Sa isang saglit lang. Talagang mahilig ka pa rin magpasikat. Ang bilis nyo namang dumating. Sino ba ang mga taong yan? Sabi niya kanina na siya, si Xiao Jichen. Siya na nga ba ang tinatawag na henyong manggagamot? Ang gamot niya ay mahirap hanapin. Kahit ang mga pinuno ng bansa kailangang mag-appointment ng 1 taon. 6 na taong gulang pa lang ay bihasa na. 10 taong gulang nang itama ang Huang Dineijing. 12 taong gulang nang magligtas ng buhay. Sumikat siya sa isang iglap at tinaguri ang himalang doktor, si Xiao Jichen. Sabi nila ang pamilya niya ang may hawak ng mga kumpanya ng gamot at may napakalaking kayamanan. Buti naman at may alam kayo. Bakit ba ang dami ninyong daldal?
dahil ayaw nyo nang mabuhay. Tingnan natin kung sino ang makakalabas dito. Sino naman ang isang ito? Diyos ko, siya nga talaga. Ang hari ng mga mersenaryo. Si Jing Jan. SK. Ang tinutukoy mo ba ay ang hindi magapin ng bansang M, ang nagpaguho sa gitnang silangan at kinatatakutan ng lahat, ang dugong hukom. Oo, nakita ko na ang litrato niya noon. Kayong dalawa ay inimbitahan ba ng ginoong ito? Siyempre hindi. Siya ay hindi karapat-dapat. Kung gayon dahil kayong dalawa ay hindi na parito para sa kanila, maaari ko bang hilingin na kumilos kayo at patayin ang dalawang salot na ito? Natitirang kampon. Tama. Silang dalawa nga yun. Handa kong ibigay ang lahat ng aking yaman sa inyong dalawa at mula ngayon sa inyong dalawa ay susunod sa iyo. Shu Zhenhui, ang lakas ng loob mo. Ang pamilya Shu ay bangkarote na. Wala na akong anumang mawawala pa. Basta't makapaghiganti. Wala akong pakialam. Pinapayuhan ko kayo. Ang ngayon ko ay ang bukas nyo. Handa ba kayong sumama sa akin na ibigay ang lahat ng inyong yaman para sa paghihiganti? Binibini. Kung palalampasin nyo kami, handa pa rin kaming pumanig sa inyo. Paano kung sabihin kong hindi? Kung gayon, ay paumanhin, Pamilya Wen ng Rongcheng ay handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Ang pamilya Zhang ng Haicheng ay handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Pamilya Hu ng Guangcheng ay handang ibigay ang lahat ng ari-arian. Sayang naman, kami, ayaw namin. Binibininggo ang dahilan ng pagpunta namin. At ang tinatawag ninyong natitirang kampon ay ang aking fiancé. Ano, ito? Kaya pala ganoon. Huwag magmadali sa konklusyon. Siya ang aking fiancé. Anong nangyayari? Hindi ba't kakadiborsyo lang ni Binibining Gu? Hindi ko alam. Akala nyo ba patay na ako? Si Gu Xiangqing ay sa akin lang dapat magpakasal. Sila ay lahat aking mga fiancé. Bago umalis ang amo para sa world tour, ipinagkasundo niya kayo sa kanilang tatlo. Nakita kong kasal na kayo kaya hindi ko na sinabi. Hindi siya dapat kalabanin. Hi. Binibini, ako ay di ka nakakakilala. Handa akong harapin ang lahat ng bunga. Handa akong puturin ang sarili kong landas. Pakiusap. Binibini, bigyan nyo ng pagkakataon ng mga bata. Binibini, handa rin akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Ipatapon ang aking sarili. Pakiusap, Binibini. Palayain ang aking mga apo. Bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Handa kaming magpatapon sa ibang bansa at hindi na muling aapak sa lupang ito. Pakiusap, Binibini. Maawa po kayo sa amin. Kanina lang, bawat isa sa inyo ay nagbabalak na mag-alsa at magtaksil. Ngayon, hindi ba't huli na ang lahat? Hindi po namin magagawa. Dahil alam nyo na ang inyong pagkakamali, gagawin natin ang ayon sa inyong gusto. Maraming salamat, Binibini. Salamat, Binibini. Maraming salamat, Binibini. Salamat sa inyong pagiging mapagbigay, Binibini. Ano ang sa tingin mo? Ang gusto mo ay siya ring gusto ko. Nilerespeto ko rin ang iyong desisyon. Ngayong tapos na ang gulo rito. Oras na para asikasuhin ang sa inyong dalawa. Bakit hindi mo na ikaw ang unahin nating ayusin? Kung sino man ang gusto niyang pakasalan, dapat nating irespeto ang kanyang kagustuhan. Masyadong maingay dito. Lumabas muna tayo. Xiangqing. Malinaw na mayroon kang tatlong fiancé. Bakit mo sinasabing ako ang unang nagtaksil sa iyo? Gusto mo pa yatang siraan ang Binibini. Mukhang ayaw mo na talagang mabuhay. Tigil. Sino ba ang taong ito? Dating asawa. Kinasal ka na pala. Oo nga. Kaya ang mga tulad ninyong mga mayamang binata, siguradong mahalaga ang pangalawang kasal.
Pwede ka pang umatras ngayon. Anong panahon na ba? Malaya na ang pagpapakasal? Pero, mukhang hindi maganda ang panlasa mo. Kaya kong pawiin siya at ang pamilya niya ng tuluyan para mabura ang lahat ng bakas ng iyong nakaraang kasal. Jiangqing! Ano pa ang kailangan mo? Xiangqing, sa tingin ko ay pareho lang tayo. Umaasa lang sa tulong ng iba para marating ang kinalalagyan natin. Sila. Siguradong marami silang naitulong sa iyo? Wala ka pa rin naiintindihan. Oo, wala nga akong alam. Hindi ko maintindihan kung bakit pinanganak silang mayaman at may kaya. Xiangqing, kailangan ko lang ng isang pagkakataon. Mapapatunayan ko sa iyo na hindi ako huli sa kanila. Bumalik ka lang sa akin. Tayo, kasal muli tayo? Kasal muli tayo. Kasal muli. Ang lakas ng loob mo. Para kang isang papel na nahulog sa kubeta. Nandidiri ako sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Shuyang, pinapabigay ni Sir Fan ang kontratang ito sa iyo. Para sa akin ba talaga ito? Oo naman. Dito, sa lungsod ng Rong, ikaw na ang aasahan namin. Alam ko na. May nararamdaman pa siya sa akin kahit na minumura niya ako. Ang magkaayos kaming dalawa ay mangyayari rin sa huli. O Shuyang, tungkol sa nangyari kanina. Pasensya na talaga sa iyo. Pero sa tagal nating magkakilala, mabuti naman ang trato ko sa iyo. Kaya baka naman pumunta ka sa Binibini at tulungan mo akong magpaliwanag. Ako na ang bahala. Nakaalis na ba ang Binibini at ang iba? Opo, naiayos na ang lahat. Ang order na iyon ay naibigay na rin ni Wen Honghui kay Fu Shuyang. Magaling. Opo, ito ba ay utos ng Binibini? Hindi. Sarili ko itong desisyon. Sir Fan, bakit nyo ibibigay ang order na iyon sa hudas sa asawa na iyon? Siyempre dahil gusto kong makita ng taksil na lalaki kung ano talaga ang halaga niya. Sa ngayon, Pero hindi ba tinutulungan nyo siya? akala mo ba ang order na ito ay ganoon kadaling makuha? Para makuha ang order na ito, dapat mayroon sa account na 10 bilyon na pondo. At kung Maputol ang daloy ng pera. Ang kahihinatnan niya ay magiging tama, ang naghihintay sa kanya ay ang mabuhay ng may walang hanggang utang habang buhay. Depende na lang kung sakim siya. Kung hindi niya tatanggapin ito, sa tulong ng biyaya ng ninuno ng amo, mabubuhay siya ng marangya. Pero kapag tinanggap niya, tayo ay manonood na lang ng palabas. naintindihan ko na. Talagang matalinong plano ito ni Sir Fan. Ito lang ang paraan para makita niya na kung wala ang amo, wala siyang silbi. Magsalita kayo. Ano ba talaga ang sitwasyon ninyong tatlo? Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong tatlo? Sabi ng nanay ko sa akin, kapag hindi ako nagpakasal sa iyo, babaliin niya ang aking 4 na paa. 4 na paa? 2 paa. 2 kamay. Medyo malupit nga ang nanay mo. Maraming taon na akong manggagamot. Gamit ang mga kamay na ito bilang tagapagligtas. Kung hindi ka papayag, napakaraming tao sa mundo ang hindi makakakuha ng gamot at mawawalan ng buhay. Moral blackmail. Ang mga buhay nila ay walang kinalaman sa akin. Ikaw, paano ka naging ganyan kalamig at walang puso? Tama na. Binibining Gu. Sabi ng tatay ko, ako ang dapat na mapapangasawa mo. Nasa tamang edad na rin ako para magpakasal. Kung hindi, ay papatayin niya ako. Ano ang tingin mo? Ano naman ang kinalaman ng buhay mo? Sa akin? Oo. Tama ka naman. Pero kung mamamatay man ako, isasama kita sa hukay. Sige, subukan mo lang. Hindi ganyan ang panliligaw sa isang tao. Nagustuhan mo ba ang regalong ibinigay ko? Medyo nagustuhan ko naman.
Kung ganoon ay handa ka bang magpakasal sa akin? Kaya, handa ka bang pakasalan ako? Isang taong kakikilala ko lang. Nang ilang oras ay gusto mo ng pakasalan. Hindi mo ba iniisip na masyadong mabilis ito? Paano kung sabihin ko na matagal na tayong magkakilala? Matagal nang magkakilala. Binibini, nagpadala ang amo. Ng isang video ngayon lang. Pumunta po tayo sa conference room. Aking munting prinsesa, kumusta ka na ngayon? Nandito kami ng nanay mo. Nagbabakasyon kami rito. Tingnan mo, maganda ba? Balita ko ay hiwalay ka na. Binabati kita. Sa wakas, ay nakawala ka na sa pamilyang vampira na iyon. Pumili si Papa ng 3 na mahuhusay na fiancé kaysa sa iyong dating asawa. 1,000 beses na mas mabuti. Nag-usap kami ng iyong nanay, itong 3 fiancé. Kailangan mong pumili ng isa sa kanila. Kung hindi ay ako. Nako, kung hindi ay mawawala na lang kami. Entanga. Sa loob ng 7 araw, kailangan mong pumili ng isa. Tunay nga kayong mga magulang ko. Kung ganoon, sino ang pipiliin mo? Mga bata lang ang namimili. Gusto ko silang lahat. Ang pagbigay ng binibini ng kontratang ito sa inyo ay patunay na sa inyo ay may nararamdaman pa siya. Oo nga, oo nga. Tama, Sir Fu, kailangan nyo kaming tulungan na magsalita ng mabuti sa binibini. Baka sakali, palampasin niya kami rito. Kapag nalampasan namin ito, tutulungan namin kayo na maging pinakamayamang tao para mapantayan nyo sina himalang Dr. Xiao at Jinoong Jing. Huwag kayong mag-alala. Noon pa man, si Shang-Ching ay laging sumusunod sa akin. Tama. Nagtatampo lang siya. Sa akin itong mga nakaraan, kapag lumipas na ang galit niya, ako mismo ang pupunta sa kanya. Hindi ko akalain na ang mga tinitingala ko ay magmamakaawa na sa akin ngayon. Ang sarap sa pakiramdam na nahawak ko ang buhay ng iba. Gu Xiangqing, kapag naging pinakamayamang tao na ako, pagbabayaran mo ang kahihiyang ito. Bakit? Hindi ba nagtitiwala si Sir Wen sa kanya? Bahala na. Teka, may isa pa akong paraan. Balita ko ang nasa ranggo ng Forbes. Na una, ay dumating na sa lungsod ng Rong. May kilala akong pinuno ng sangay nila sa lungsod ng Hai na nakatanggap ng lihim na utos. Na pumunta sa lungsod ng Rong. Ano? Sigurado ba ang balitang ito? Ang lalaki sa tabi ng binibini na hindi nagpakilala ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ba talaga yon? Masyado kang nag-iisip. Ang taong iyon ay wala talagang balak magpakasal. Sino sa tingin mo ang binibini? Napaka-misteryoso ng taong iyon. Itinatag ang 72 sangay na nasa buong mundo. Makapangyarihan, kaya ang lahat, kung tayo sa harap niya kanina, ay naging ganoon kabastos. Marahil tiyak na kamatayan na ito. Ang taong iyon kanina, sa tingin ko ay peke lang. Hawak na natin ang ebidensya. Baka sakali, mapatalsik natin ang ating binibini at ang gigulo sa tabi niya ng magkasama. Kaya kumilos na tayo agad. Ang oras natin ay paubos na. Gusto ko ang lahat. Biro lang. Hindi ba may 7 araw pa? Kung gayon maghihintay tayo rito ng 7 araw? Wala akong tutol. Nagpaayos na ako sa aking assistant ng suite sa 7 bituing hotel Pangu. Balitang kakadivorce mo lang. Maaari kang tumira doon muna. Ikaw, sunod-sunuran. Salamat. Pero, sabi mo matagal na tayong magkakilala. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi mo kilala mo na ako ng matagal. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, noong araw na iyon, Seiyo, ang pinuno ng sangay ng lungsod ng Hai, ay gumamit ng lihim na mensahe at may mahalagang sasabihin sa inyo. ang lihim na mensahe ay hindi dapat ipadala maliban sa oras ng buhay o kamatayan. Paumanhin sa inyong lahat. Sige po. Salamat sa pag-unawa, Ginang. Mahaba pa ang ating oras. Ang kwento ay maaari ko pang isalaysay sa iyo. Kuya Shuyang, talaga bang napirmahan mo na ang daan-daang bilyon na dolyar na kontrata? Alam ko talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Nako, Ruok Suwan.
Ikaw talaga ay ang swerte ng aming pamilya. Ang lahat ay naging maayos. Hindi katulad ng isang iyon na walang modo at malas sa buhay. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ni nanay na ayaw mong marinig ang pangalan niya. Kaya, ang kasal ninyo ni Ruoxuan, hindi ba dapat ay itakda na natin? Tita, huwag po kayong magmadali. Ako ay tumulong lang ng kaunti. Ang mahalaga ay may talento si Kuya Shuyang. Maaaring, hindi pa ako makakasal kay Ruoxuan ngayon. Ang proyektong ito ay dahil sa tulong ni Xiangqing. Hindi maaari. Isang tindera lang siya ng isda. Paano siya makakasali sa alta sosyedad? Tama, Shuyang. Hindi mo pa ba malimutan ang babaeng iyon? Sinasabi ni nanay sa iyo, ang mga lalaki dapat tumingin sa hinaharap. Nanay, wag na po kayong magsalita. Desidido na ako. Fu Shuyang, ginamit at tinapon mo lang ako. Isusumbong kita sa tito ko. Huy Ruoxuan. Sige, pumunta ka. Hindi na nga mailigtas ng tito mo ang sarili niya. Anong sinabi mo? Kung susunod ka lang sa akin, maaari kitang buhayin sa labas. Pero kung magpapatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, lumayas ka na ngayon? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Isusumbong kita sa tito ko ngayon din. Hello, tito. Binabastos ako ni Fu Shuyang. Ruoswan, makinig ka kay Shuyang. Pasayahin mo siya. Kuya Shuyang, patawad. Mali ako kanina. Mabuti, at alam mo ang mali mo. Sige na, huwag ka nang malungkot. Bukas, mayroon tayong victory party. Magsaya kayong dalawa roon. Sige, sige. Sama-sama tayo bukas. Kaya ang ibig mong sabihin, ang apat na pinakamayayaman ay ibibigay na lang ang kanilang mga ari-arian. Opo. Ginamit mo ang lihim na mensahe para ipatawag ako. Para lang sa mga ganitong walang kwentang bagay. Hindi ko po intensyon, boss. Musi, Narito po. ilang taon ka na sa akin? Mula nang itatag ang organisasyon, 10 taon na. Ang yaman ng apat na pinakamayayaman, baka sa paningin ng iba ay napakalaking halaga. Pero para sa akin, barya lang ito. Opo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Maganda ang mood ko ngayon. Ibalik mo sa kanila ang kinuha mo. Kapag naulit pa ito, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Opo. Tungkol sa hiling nilang makita kayo. Sige, makikipagkita ako. Masusunod po. Masyadong mabait ang babaeng iyon. Matapos siyang apihin, hinayaan lang niya sila dahil gusto nilang mamatay. Gagawin ko ang... Boss, huwag ka na uminom. 10 taon ka nang hindi umiinom. Isang patak lang, lasing ka na. Huwag mo akong pakialaman. Malakas ako uminom. Sige na, tama na. Pinayuhan ako ni Papa bago ang kasal. Pinili ko siyang pakasalan kaysa sa karera ko. Ngayong araw, sinampal ko siya. Ang sampal na iyon ay parang tumama rin sa mukha ko. Galit ako dahil nabulag ako. Kung hindi, sa listahan ng Forbes. Bakit si Lu Jinheng ang nasa unang pwesto? Sige na, sige na. Huwag ka na munang uminom. Tumigil ka na. Tingnan mo muna ito. Anong nangyari? Bakit ka narito? Huwag kang gumalaw. Ikaw din, kinakalaban mo ako, di ba? Alam ko na to. Ang pagiging mabuti mo sa akin ay puro kasinungalingan lang. Sabihin mo, ano ba talaga ang layunin mo sa pagpapakasal sa akin? Bakit nga ba talaga? Lasing ka na, ibibili kita ng gamot sa hangover. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sinasabi.
Naku po, lumabas ako habang nandoon si Sir Lou at ang binibini. Paano kung may mangyari sa kanila? Lagot na. Naiwan ko pa ang keycard. Diyos ko, tulong. Parang awa mo na. Sana si Sir Lou at ang binibini ay maging maayos lang. Mukha ka namang disenteng tao. Pero hindi uubra sa binibining ito ang ganyan. Magsalita ka. Huwag kang gumalaw. Ang lakas ng loob mong utusan ako. Huwag mong kakalimutan na hindi pa tayo kasal. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako pakakasal sa iyo. Ikaw ang may gusto nito. Panaginip ba? Totoo pala. Gising ka na. Anong problema? Kagabi naman ay ikaw ang lumapit? Kahit ako pa ang lumapit. Mga matatanda na tayo. Ikaw, hindi ka ba lumaban? Sinong nagsabing hindi? Pero ikaw, ang lakas-lakas mo. Ako, Ikaw talaga. Xiangqing, dapat alam mo, matagal na akong single. Walang chismis sa akin. Patunay ito na ako ay tapat hanggang huli. Malinis ang puri. Ikaw, Hinto. Ano ba talagang gusto mo? Bayad, kooperasyon, papayag ako sa lahat. ako, mukha ba akong walang pera? Huwag kang lalapit. Magandang umaga. Binibini. Binibini, may tao rito. Binibini, may dumarating. Magbihis ka na agad. Baka lalong hindi tayo makapagpaliwanag. Ayoko rin namang magpaliwanag. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. Basta makatwiran ang hiling mo. Papayag ako. Sige, simula ngayon, bawal mo nang tanggihan ang mga date ko. Sige. Baka hindi pagising ang boss namin. Mas mabuti pang bumalik muna kayo. Kung ganoon, maghihintay na lang kami rito. Bumalik muna kayo sa kwarto nyo. Kapag gising na si boss, sasabihan ko agad kayo. Ganoon ba? Ano sa tingin mo? Guk Xiangqing, buksan mo ang pinto. May sasabihin kami sa iyo. Ang babastos nyo, hindi kayo magugustuhan ng binibini dahil sa ugali nyo. Kaya mo na bang magdesisyon para sa boss nyo ngayon? Hindi naman sa ganoon. Oh, anong pagkakataon ito? Uy, anong pagkakataon? Bakit ikaw ang nandito? Maduming laro ba ito? Tigil. Mas maaga lang siyang dumating kaysa sa inyo. Ang aga nga niya, pinakamayamang tao sa mundo, mahilig din palang magpapansin. Humingi ka ng tawad. Oh, pasensya na. Pasensya na. Ano, kung hindi ko siya pinagbukas, hindi sana mangyayari ang gulo. Bago pumili si Binibining Gu, sana ang iba ay lumayo muna ng kusa. Bakit niyo ba ako pinapunta rito? Tungkol diyan, mukhang may isa na namang gulo. Nabalitaan naming may ugnayan pa. Kayo ng iyong dating asawa. Pakipaliwanag mo ito? May ugnayan pa. Bakit napunta pa rin sa kanya ang order? Ako iyon. Ako ang nagbigay ng order kay Fu Shuyang. Boss, tinuturing kitang ate. Hindi ko hahayaang bastusin kanya. Naintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Binibini, nagkamali po ako. Sarili niyang kasakiman iyon. Hindi mo kasalanan. Susugod ba tayo mamayang gabi? Gusto ko ring sumama sa gulo. Pupunta rin ako para sumuporta. Ano sa tingin mo?
Hindi ako magsasayang ng oras. Sa basura, inaasahan ko na ang kahihinatnan niya. Hanggang dito na lang. Paalisin na sila. Hindi ka talaga pupunta. Pupunta ako. Hindi ko alam kahapon ang buong kwento. Ngayong malinaw na hindi ko siya palalampasin. Tunay na lalaki. May paninindigan. Ikaw naman? Ako. May sarili pa akong gagawin? Nagkukunwaring sobrang mapagmahal. Boss, bumili ako ng paborito mong inihaw na kalapati. Sabay tayong kumain mamayang gabi. Sige. Boss, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong mag-CR. Napakaganda ng hotel na ito. Ay! Tita, hindi ba si Gu Shangqing iyon? Talagang parang langaw na kahit saan naroon. Naglakas loob pang pumunta rito para akitin si Shuyang. Huwag kang mag-alala. Tita ang bahala sa iyo. Panoorin mo ako. Gu Shangqing. Ikaw na walang hiyang babae. Ano bang gayuma ang pinainom mo kay Shuyang para makipagkasal muli sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, hanggat nandito ako, huwag mong asahang makakapasok ka sa pamilya Fu. Sinasabi ko sa iyo, kahit lumuhod pa ang buong pamilya nyo at magmakaawa sa akin, hindi na ako muling aapak sa bahay nyo. Ang lakas ng loob mo, nagawa mo akong saktan. Ruoksuan, sabay tayo? Walang tutulong sa kanya ngayon, tuturuan natin siya kung ano ang tamang asal at disiplina. Hinto. Mga panauhin, bawal po ang maingay dito sa aming hotel. Kung may problema man, pakiayos na lang po. Ng pribado. Paalisin mo siya agad dito. Pasensya na po. Wala po akong karapatang gawin iyan. Kilala mo ba kung sino ang anak na lalaki ko? Si Fu Shuyang. Nagdaraos siya ng victory party dito sa hotel niyo ngayon. Ah, kayo po pala iyan. Mabuti naman at alam mo. Isa lang siyang mabahong tindero ng isda. Hindi siya panauhin dito. Hindi niya kayang magbayad dito. Ngayon, kung sino man sa inyo ang makakapagpaalis sa kanya, ang perang ito ay mapupunta sa inyo, ha? Gagawin ko po agad. Pasensya na po. Ginang, hindi po kayo welcome dito. Maaari po bang umalis na kayo agad? Nakakatawa. Bakit naman ako aalis? Siyempre dahil mayaman ako. Ha. Noong tindero ng isda ka pa, nakakita ka na ba ng ganito karaming pera? Ang anak na lalaki ko ay nakuha na ngayon ang 100 bilyong order. 100 bilyong order? Alam mo ba yon? Sa malapit na hinaharap, ang pagiging pinakamayamang tao ay madaling makuha na rin. Kahit sa ilang dosenang buhay mo, hindi kumain, uminom, o matulog, hindi ka kikitang ganito kalaki, di ba? Ha. Ginamit niyo ang limos ko. Bilang sarili ninyong puhunan, ang perang ikinalat mo. Kahit ang yaya ko ay tatamad pulutin yan. Ikaw na babaeng hamak, mayaman ako, ano ngayon? Paalisin siya. 100,000. Kalad ka rin siya palabas. 200,000. Bugbugin siya palabas. 1,000,000. Kung sino ang unang kikilos sa kanya ang perang ito. Anong nangyayari? Tigil. Ayos ka lang ba? Ang hina naman. Anong gagawin mo? Hindi ako nananakit ng babae. Ang dalawang ito, bahala ka na sa kanila. Ang saktan sila. Ayaw kong madumihan ang kamay ko. Ang galing mo talaga. Kahapon kasama mo ang lalaki sa labas. Ngayon naman, nakahanap ka pa ng dalawa. Hindi ko akalain noon na ganito ka palang malanding babae. Tama, sayang at si Kuya Shuyang ay gusto pang makipagkasal muli sa iyo? Hindi ba siya natatakot na ang babaeng gaya mo ay may kung anong sakit? Ang mga babaeng mahilig sumama sa mga lalaki ng ibang tao ang siyang magkakasakit. Ikaw. Ruoksuan, tara na. Sasabihin natin ito kay Shuyang para maturuan siya ng leksyon ni Shuyang. Hinto. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Anong gagawin mo? Sabi ko hindi ako nananakit ng babae, pero hindi ko sinabing hindi ako pumapatay. Sino ang tinatakot mo? May batas na tayo ngayon. Sa tingin mo ba ay makakapatay ka? Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa ay tatawag ako ng pulis. Seryoso ba talaga siya?
Jingzan, hayaan mo na sila. Nandito tayo sa bansa. Kapag nagsalita ka pa ng isa, pupunitin ko ang bibig mo. Anak na lalaki. Anak na lalaki, sa wakas ay dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, baka bangkay na ang nanay mo. Kuya Shuyang, sa wakas ay dumating ka na. Si Gu Xiangqing ay humanap na naman ng dalawang lalaki sa labas. Sir Fu, kasalanan po namin na nakapasok ang mga ito. Bigyan niyo po kami ng oras at palalayasin ko sila agad. Bilis, tumawag kayo ng tao. Sabi mo kanina, sino ang palalayasin mo? Siyempre po sila. Mga hangal, alam niyo ba na ang babaeng ito ay aking asawa, Layas. Fu Shuyang, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ang salitang asawa ay itabi mo na lang para sa Binibining Wen na nasa tabi mo. Tingnan mo nga itong walang utang na loob na babaeng ito. Nanay, tumahimik ka. Kuya Shuyang, Huwag mo namang sisihin si tita. Alam mo ba kung gaano kayabang si Gu Xiangqing kanina dahil sa dalawang lalaking iyon? Hindi ko ba sinabing tumahimik ka? Shuyang. Shuyang. Nanay, hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi ka dapat sumama sa handaan ngayong gabi. Mauna ka nang umuwi. Tungkol naman sa kanya. Anong gusto mong gawin sa kanya? Hawakan mo ng mabuti ang tali ng aso mo. Huwag mo silang hayaang mangagat kung saan-saan. Humingi ka ng tawad kay Xiangqing. patawad. Sandali lang. Paano naman kaming dalawa? Tinawag kaming lalaki sa labas ng nanay mo kanina at tinawag pa si Binibininggu na masamang babae? Siya. Kailangan din niyang humingi ng tawad. Sino ka ba sa akala mo? Ang kapal ng mukha mo. Nanay, tumigil na po kayo. Anak na lalaki, naguguluhan ka na. Iniinsulto nila ako. Nanay, alam mo ba kung sino sila? Sino ba sila? Mas hihigit pa ba sila sa iyo na bagong sibol ng lungsod ng Rong? Ikaw talaga, napakakumpiyansa mo. Nanay, sila ang mga taong hindi natin dapat kalabanin. Hindi mo naman siguro para makipagkasal muli kay Gu Xiangqing. Niloloko ako, di ba? Iuwi niyo ang aking ina para makapagpahinga? Shuyang. Matandang bruha? Hindi pa ba sinasabi sa iyo ng anak na lalaki mo? Si Binibininggu ay isa sa 10 pinakamahusay sa buong mundo na milyonaryo. Ang iyong anak na lalaki ay palaging isang palamunin. Ilayo siya. Hindi maaari. Hindi maaari. Kayong dalawa, para sa inasal ng aking ina kanina, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Patawad. Xiangqing, ngayong araw, pumunta ka ba talaga para dalo sa aking victory party, di ba? Hindi. Xiangqing, alam ko na ang lahat, kaya huwag ka nang magtampo sa akin. Huwag kang mag-alala ngayong gabi, basta't narito ka sa piging. Walang sinumang maglalakas loob na guluhin ka. Ikaw. Bakit ka narito? Kumakain lang kami ng simple, tapos makikita ka pa namin. Ang malas naman. Ngayon alam mo na, Binibininggu, wala talaga siyang ganoong intensyon. Xiangqing. Nandito rin pala si Binibini. Kayong mga ito, imbes na mag-impake para sa pagpapatapon, anong ginagawa niyo rito? Ang mga pinakamayamang tao siguro ay nandito para batiin ako sa nakuha kong order. Xiangqing, ang respeto na ito, ibibigay mo naman sa akin, di ba? Karapat-dapat ka ba? Sir Fu, tila hindi mo na rin kami matutulungan. Naiintindihan ko. Binibini, magpatawad ka na. Wen Honghui, huwag mong gamitin ang pagtitimpi ni Binibini bilang puhunan sa iyong kawalang hiyaan. Mukhang wala na tayong mapag-uusapan. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ang taong ito. Ang taong ito. Nauna sa ranggo ng Forbes na laganap sa buong mundo. Ang 70, 2 sangay. Kilala nyo naman sila, di ba? Sinasabi mo bang siya si Lu Jinheng? Lapastangan. Lakas mong tawagin ang kagalang-galang na pinuno. Siya ang sa 72 sangay na punong pinuno ng Haicheng, si Ginoong Musi. Jessica, hindi ba talagang aso lang siya? Niyong Luna yon? Ginoo pa raw. Saan nanggagaling ang kapal ng mukha niya? Batang, Ginoong Xiao, pinapayuhan kita na huwag ka nang makialam. Aba, ngayong araw na ito,
Kaya pala ang lakas ng loob mong hamunin ako. Dahil ba sa taong ito? Hindi naman sa hinahamon kita. Gusto lang naming mabuhay. Sigurado ako na hindi rin maglalakas loob ang binibini na kalabanin ng 72 sangay. Lalo na't may hawak kaming ebidensya. Ang ebidensya ko? Iyon ay ang gigulo mo kahapon na nagpanggap na tauhan ng 72 sangay. Paano kung sabihin ko na siya talaga si Lu Jinheng? Ang ibig sabihin ng binibini ay bukod kay Himalang Dr. Xiao at kay Ginoong Jing, ang maalamat na namumuno sa 72 sangay na si Sir Lu, ay fiancé mo rin. Oo nga. Hindi ba pwede? May swerte ang taong tanga, pero ang gago ay wala. May mga taong hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Kayong lahat, kahit mataas ang inyong katayuan, pero ang 72 sangay ay hindi nyo basta-basta pwedeng hiyain. Binibining ko, sa iyong katayuan at kaalaman, dapat alam mo ang lakas ng aking kagalang-galang na pinuno. Kaya pinapayuhan kita ngayon na igapos ang iyong mga kamay at sumama sa akin para umamin. Ay, oo nga pala, pati na rin ang impostor kahapon. Ay isama mo na rin. Teka lang po, bakit kailangan maging tensyonado ang lahat? Hindi ba't ako ang mag-aayos nito? Bunsong Fu, ang mga itlog na ito ay hindi pwedeng ilagay sa iisang basket. Nakita mo naman, ang binibini na ito ay walang balak na tumigil. At kami naman ay nagpoprotekta lang sa sarili. Kasali ka rin sa bagay na ito. Hindi po. Sa totoo lang ay pagkakamali lang. Hindi ako kasali. Duwag, palamunin na lalaki. Pinuno ng sangay ng lungsod ng Hai. Tingin ko kahit dumating ang inyong kagalang-galang na pinuno, ay hindi maglalakas loob na kausapin ang aming binibini. Nang ganito, mukhang gusto mo nang mawala ng ulo. Sige, kung ganoon ay abangan natin. Hihingi ka ng tawad, di ba? Mabuti at alam mo ang lugar mo. Bakit nagawa pa niyang manakit? Talaga bang kampante masyado siya sa 72 sangay? O sadyang wala lang siyang alam kung gaano ba talaga katakot-takot ang kapangyarihan ng grupong ito? Ikaw! Ano? Hindi ka ba kontento sa tawad ko? Ganito talaga ako humingi ng paumanhin. Subukan mong saktan siya, papatayin kita dito mismo. Hindi lang yan. Pupunta rin ako sa lungsod ng Hai para imbestigahan ang pamilya mo. At isa-isa ko silang lalasonin hanggang mamatay. Sige, isusumbong kita sa kagalang-galang na pinuno para siya na mismo ang pumunta rito. Xiangqing, kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Tumahimik ka. Magsalita ka pa ng isa. At ikaw ang uunahin ko. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Fu Shuyang, tumigil ka na. Nasusuka na ako sa mga sinasabi mo. Sabihin sa kagalang-galang na pinuno, nandito na kami sa Hotel Pangu. Pero may nakasalubong kaming mga taong walang modo na nanggugulo sa kanya. Pakiusap na pumunta siya rito. Sa loob ng 3 minuto, tiyak na luluhod kayo at magmamakaawa. Hai, nakakabagot talaga. Sabihin mo, kapag dumating na yung Lu na yon, ano kayang magiging reaksyon niya? Wala akong pakialam. Nakita mo na, para siyang yelo. Kapag pinakasalan mo siya, siguradong nakakabagot. Kung ikaw ang papakasalan ko, siguradong magiging masaya. Siyempre naman. Para makipagbiruan sa'yo araw-araw. Nakukuha pa nilang tumawa sa ganitong oras. Nagpapanggap lang silang kalmado. Pero sa tingin ko, hindi sila natatakot kahit konti. Manahimik ka! Total, konti na lang ang oras nila. Hayaan mo na silang magsalita. Pero sa totoo lang, mga kilalang tao sila at may mataas na posisyon. Baka may koneksyon sila sa kagalang-galang na pinuno. Ang 72 sangay ay hindi kailanman magpapaapi o magbibigay ng pabor. Naghihiganti kami sa mga kaaway. Anong paghihiganti ang gusto mo? Kagalang-galang na pinuno, sila ang mga iyon. Walang utang na loob. Nagpapanggap na kayo. Sana ay kumilos kayo. Parusahan ang mga hamak na taong ito. Siya. Siya ba talaga ang inyong kagalang-galang na pinuno? Huwag maging bastos. Hindi pa kayong ilan ang gustong makita ang kagalang-galang na pinuno. Bakit hindi pa kayo lumulod ngayon? Wala na talagang pag-asa ito. Tapos na tayo. Kami ay naging bulag. Nung una ay talaga namang hindi namin alam na kayo ang kagalang-galang na pinuno. Ano ang sinasabi ninyong ilan? Ang ibig nilang sabihin ay ang impostor na ibubunyag nila.
Kanina ay ang inyong kagalang-galang na pinuno. Ang inyong kagalang-galang na pinuno ay ang fiancé ng aking boss. Kailangan pa ba ng paumanhin ngayon? Ngayong alam nyo na, ano ang dapat gawin? Kagalang-galang na pinuno. Hindi ka na karapat-dapat na manatili sa 72 sangay. Kagalang-galang na pinuno. Maawa po kayo. Nahirapan akong mahanap ang asawa ko at nagawa mo pa siyang apihin. Ilabas siya. Kagalang-galang na pinuno. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Kagalang-galang na pinuno. Ano? Hindi na ba kayo masaya ngayon? Wala na ang yabang nyo. Hindi na kayo nangungutya. Kanina lang ang daldal nyo. Ang galing nyo pang magsalita. Bakit? Napipina ba kayong lahat? Maingay. Kami ay naging bulag. Hindi na kami mang-aabala pa. Aalis na po kami. Sandali. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Ginamit niyo ang kabaitan ni Xiangqing para paulit-ulit siyang hinahamon. Akala niyo ba mahina lang ako? Kung ayaw niyo nang mabuhay, mamatay na lang kayong lahat. Huwag kayong magkunwaring himatayin, kundi bawat isa sa inyo ay tutusukan ko ng daan-daang tahi. Para maging buhay na parang patay. At di makatakas. Kung ililigtas ko sila ngayon, tiyak na magiging sunod-sunuran sila sa akin. Xiangqing, sa tingin ko naman ay wala kang masyadong nawala, kaya hayaan mo na lang sila. Oo, tama ka. Napakasama mo talagang tao. Kami na lang ba lagi ang mali? Pasensya na. Hindi ako ang nagpapasya. Ano? Gusto mo rin bang sumunod sa kanila? Xiangqing, sabi mo rin naman, iniligtas ko ang buhay mo. Ituring mo na lang ito na huling pakiusap ko sa iyo. Xiangqing! Boss, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. 100 bilyong order o ang buhay ng mga taong ito. Pumili ka ng isa. Shuyang, kailangan mo kaming tulungan. Sa loob ng maraming taon, marami kaming naitulong sa iyo. Oo nga, Sir Fu. Kapag iniligtas mo kami ngayon, ang perang iyon, kaming lahat sa hinaharap ay mababawi rin namin para sa iyo. Tama. Gusto ko rin kayong iligtas. Pero kahit na mabuhay pa kayo, halos walang natira sa inyong ari-arian. Paano niyo ako matutulungan? Patawad. Kanya-kanya lang, parusa ng langit. Pipiliin ko ang order. Alam ko na. Binanggit mo ang tungkol sa pagliligtas ng buhay. Paano kung hindi naman ikaw ang gumawa niyon? Paano kung ang utang na loob na ito ay hindi naman pala sa iyo? Anong sinasabi mo? Aaminin mo ba sa sarili mo o hahayaan mo akong sabihin ang buong katotohanan? Kahit hindi ako ang nagligtas sa kanya noon. Matagal na ang nakalipas at wala ng testigo. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi mo pwedeng baliktad ang katotohanan? Xiangqing, ako ang nagligtas sa buhay mo. Sana ay hindi mo na lang ako niligtas para hindi tayo nauwi sa ganitong gulo. Hanggang ngayon ba naman? Nagmamangmaangan ka pa rin? Nakita mo ba yon? Ang pagpapasikat na ganyan ay mas astig tingnan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Xiangqing, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo pwedeng hayaan lang siya. Lu Jinheng, May ipapakita ako sa iyo. kaya pala, ikaw pala ang nagligtas sa akin. Pasensya na, Binibininggu, isang pagkakamali ang sumayang sa maraming taon mo. Parang may mali rito. Nasa iisang simula lang tayo. Bakit parang may isa na nasa dulo na agad? Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Tapos na ang aking 100 bilyong order.
May gusto ka pa bang sabihin? Xiangqing, dating sumpaan. Hindi ko na masyadong maalala noon. Ako. Fu Shuyang, ang dami kong isinakripisyo para sa iyo. Pero niloko mo lang ako ng matagal. Matagal na tayong tapos. Wala na akong pag-ibig sa iyo. At wala na ring galit. Ituturing na lang kitang estranghero. Salamat sa iyo. Huwag ka munang magpasalamat sa akin. Anong gagawin mo? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tutulungan ka. Nararapat lang iyan sa iyo. Nilinlang mo, kami, para kalabanin si Binibining Zunxiang. Ikaw, dapat lang mamatay. Gutom ka na ba? Naghanda ako ng hapunan. Sabay na tayong kumain. Sige. Siguraduhing malinis ang lahat dito. Lahat ng mga empleyadong hindi nagawa ng maayos ang seguridad ay sibakin sa trabaho. Opo, ilabas na sila. Iba talaga ang pinakamayamang tao. Ang bilis niyang nabili ang hotel. Ang pamilya nila ang may-ari ng hotel na ito. Umalis na lang sila ng ganoon. Hindi man lang binanggit ang kontrata. Mayroon pa akong order na ito. Mayroon akong order na ito. Balang araw ako ay babangon muli. Sisiguraduhin kong kayong lahat ay luluhod sa harap ko at magmamakaawa. Kayong lahat. Lahat kayo ay magbabayad. Magsalita kayo. Sir Fu, nakasaad sa kontrata na kailangan nating magbayad ng 50% ng halaga bilang reserba ng pondo. Kung hindi ay ituturing itong paglabag. Hello, Tito. Ruoksuan, bankrupt na tayo. Ano? Ruoksuan, bankrupt na ang pamilya nyo. Kaya, ang kasal nyo ni Shuyang ay kakanselahin na. Tita, bakit niyo po ito ginagawa? Anong ginagawa ko? Lumayas ka na sa bahay ko. Alis, layas na. Tita, buksan niyo ang pinto. Tita, hindi niyo pwedeng gawin ito. Kuya Shuyang, pinalayas ako ni Tita. Nanay, ako na ang magbubukas. Ay. Nako, anak na lalaki. Anak na lalaki? Ikaw, anong nangyari sa iyo? Ikaw, bakit ka nandito ulit? Anak na lalaki. Naisip na ni nanay, magpakasal muli kayo ni Xiangqing. Mas mabuti pa rin ang unang asawa. Nanay, bankrupt na tayo. Anong sinabi mo? Anong ginagawa niyo rito? Anong ginagawa niyo rito? Pumasok kayo ng walang pahintulot. Tatawag ako ng pulis. Mabuti pang tumawag ka. May utang ang anak na lalaki mo sa amin. Kung hindi makabayad, ipakulong mo siya sa pulis. Hindi maaari. Hindi magkakautang ang anak na lalaki ko sa inyo. Magbayad ka. Teka, hanapin niyo ang manugang na babae ko. Hingan niyo ng pera si Gu Xiangqing. Sobrang yaman niya. Ang manugang na babae nyo, hindi ba pinalayas nyo na siya mula sa bahay nyo? Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo para kumuha ng pera? Tiyak na magbabayad ang anak na lalaki ko ng utang sa inyo. Huwag kayong lalapit. Ngayon, siguro naman ay nakapili ka na. Siguro nakapili ka na. Sandali lang, may sasabihin muna ako. Sa totoo lang, ayaw ko sanang maging sumbadero. Pero, ang pendant na ito ay noong ang aking guro ay iniligtas si Tito Gu. Sabi niya balang araw, gamit ang pendant na ito, ay pwedeng humiling sa mga Gu.
Nagkataon lang, noong si Tito Gu at ang asawa ay nasa gitnang silangan, ay nailigtas ko sila. Nangako rin siya sa akin na pagbibigyan ng hiling ko. Sino ba talaga ang pipiliin? Akala ko ay tapos na ang laban. Ganito na lang. Maglaban kayong tatlo. Anong laban? Kunin nyo na ang mga gamit. Kunin mo ang mga gamit dito. Hindi naman siguro tayo maglalaba lang, di ba? Ito ba ay para makita kung sino ang makakabali ng washboard? Luluhod sa washboard, ganun ba? May pag-asa ka. Seryoso ba ang 10 pinakamahusay sa mundong mga milyonaryo ay paluluhurin sa washboard? Ang pagmamahal sa asawa ay isang tradisyonal na mabuting asal. Kapag sinabi ng asawa na pakanan, ay hindi ka pwedeng pakaliwa. Kaya ngayon ay ating susubukan ang inyong kakayahang umamin ng mali. Bakit ang sakit nito? Mas masakit pa kaysa sa pag-acupuncture ko. Magsisimula na akong mag-timer ngayon. Kailangan ninyong magtiis, ha? Boss, tingin ko ay hindi ito. Matatapos agad. Bakit hindi ka muna magpahinga? Ako na ang bahala rito. Gusto ko lang silang umatras ka na. Pero sino ang mag-aakalang? Ganito sila katigas. Sige, matutulog muna ako. Hoy, binibining go. Talagang lason ang babae. Pwede ka namang tumayo kung ayaw mo. Ayaw kong matalo sa kanilang dalawa. Dahil naging malupit ka, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ako, sumusuko na ako. Wala talagang tiyaga. Hindi tao ang dalawang yan. At saka, ang nararamdaman ko kay Binibining Gu ay hindi naman ganoon kalalim. Nakapagtataka, bakit hindi sumasagot si boss? Sa tawag, pupuntahan ko siya. Si Yang Ching, gising ka na. Fu Shuyang, anong gagawin mo? Pakakasalan kang muli. Sa tingin mo ba posible iyon? Hindi posible. Tingin ko rin ay hindi, kaya tinali kita rito para bigyan ako ng anak. Kapag may anak na tayo, tiyak na magpapakasal kang muli sa akin. Nababaliw ka na ba? Oo nga, baliw na ako pero pinilit niyo akong maging ganito. Kayong lahat na makapangyarihan, ipinaglalaruan lang ang tadhana ko. Magsalita ka. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. May oras ka pa para magbago. Bitawan mo ako. Sabi ko na nga ba, iba talaga ang pakiramdam. Kapag hiwalay na tayo, huwag ka nang umiyak. Layas. Umalis ka na rito. Ano pang pinapanggap mo? Alam kong may 3 lalaki ka sa labas. Sabihin mo sa akin, pinagsawaan ka na nila, di ba? Ha?
Lumayo ka. Sige. Mamaya magmamakaawa ka rin galawin kita. Anong gagawin natin? Nasaan na kaya si boss? Seo, nakita na sa CCTV. Si Fu Shuyang ang kumuha sa binibini. I-lockdown ang lungsod ng Rong, halughugin ang bawat sulok. Masusunod. Naalala ko na, may singsing si boss na may tracking chip. Paraan ito ng tatay niya para protektahan siya. I-trace ang lokasyon. Gagawin ko na. Hayop. Hayop. Hinding-hindi kita mapapatawad kailanman. Sige. Hihintayin ko ang araw na yon. Boss. Xiangqing. Binibining ko. Imposible. Siguradong nandito si boss. Sabi ko na sa'yo. Hindi ka makakatakas. Xiangqing. Ayos na ang lahat. Huli na kayo. Masyadong matapang ang gamot. Pagdating ng mga taga-ospital, wala na siya. Ganoon ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Medyo huli na. Kung hindi ito agad mailalabas, makakaapekto ito sa kanyang kakayahang magkaanak. Himalang doktor ka ba talaga o isa lang peking doktor? Binibini, pumili ka na lang kaya ng isa. Lu Jingheng. Ang lugar na ito ay ipinapaubaya ko na sa inyo. Ang taong ito, tama na, kahit piliin pa ni Binibining Go. Tayong dalawa, hindi papayag yung Luna yon. Sa totoo lang, nag-alangan din ako kanina. Hindi ko naman talaga siya ganoon kamahal. Sa tingin ko bagay kayong dalawa kapag magkasama kayo. Naghahanap ka na naman ng gulo, no? Hayaan mo na. Wala akong napala ngayong araw, kaya dapat hayaan nyo ang senyorito na bawiin ang puhunan. Hoy, magsalita ka. Paano mo gustong mamatay? Magsalita ka. Paano mo gustong mamatay? Kayo, hindi niyo ako kayang patayin. Huwag mong sabihin, ang tol na ito ay talagang may lakas ng loob. Hayaan mo na, ako na ang bahala. Anong ginawa mo? Sinisiguro ko sa iyo na habang buhay kang magkakaroon ng panghihina ng kalamnan. Naghihingalo ka na lang at magiging isang tunay na buhay na unuko. Ikaw! Tumawag na kayo ng pulis. Ikakasal na lalaki, maaari mo nang halikan ng iyong ikakasal na babae. Ayoko. Hindi ako papayag. Boss, gumising ka na. Ang kasal niyo ni Sir Lu ay magsisimula na agad. Sige,